Ang amoy ng alat dagat ang unang bumungad kay Alejandro nang sumilip siya sa dalampasigan ng San Isidro. Unti-unting kumukupas ang liwanag ng hapon at ang mga alon ay marahang humahalik sa mga lumang bangkang nakaparada sa tabing dagat. Sa malayo, rinig niya ang tawanan ng mga batang nagtatampisaw at ang tilaok ng mga manok na tandang mula sa mga bahay na gawa sa pawid. Hindi siya dapat naroon. Ang anak ng alkalde ay hindi basta-bastang naglalakad sa pampang na ganoon kadumi, sabi ng ama niya. Pero doon lang siya nakakahinga. Sa bahay nila, bawat galaw niya ay bantay sarado. Mga serbidorang sunod-sunod ang tingin, isang inang may listahan ng dapat niyang isuot at isang amang ginagawang plano pati ang kinabukasan niya. Pero sa tabing dagat, hindi siya isang Alejandro Rivera na tagapagmana. Doon, siya lang si Alejandro na isang binatang hinahabol ng sariling kalayaan. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng pampang, napansin niya ang isang dalagang nakaupo sa isang lumang kahoy na bangko. Nakasuot ito ng lumang palda, may tali sa buhok at sa harap nito ay isang bilao ng mga kabibe at kwintas na gawa sa shell. Tumaas ang tingin ng dalaga sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napansin niyang bumagay ang morenang balat nito at bahagyang namumula ang mga pisngi. Isang uri yon ng kagandahan na hindi kayang itago ng kahirapan. "Bibili ka ba?" tanong ng dalaga. "O, dadaan lang at magmamasid-masid tulad ng dati mong ginagawa." Napakurap si Alejandro. "Ako? Hindi naman ako madalas dito." Ngumiti ito. "Hindi ka marunong magsinungaling. Nakita na kitang naglalakad-lakad dito ilang araw na." Natigilan si Alejandro. Hindi niya akalain na napapansin pala siya nito. Baka iba lang yun." Palusot niya, pero bahagyang namula ang kanyang tenga. Tumaas ang kilay nito, sabay turo sa kanyang mga sapatos. "Walang ibang nagsusuot ng ganyang sapatos dito. Baka mabasa mo pa sa dagat. Halatang maganda, saka mamahalin." Napatingin si Alejandro sa mga sapatos niyang mamahalin. Ang totoo, sanay siya sa mga mamahaling kasuotan. Pero sa harap ng dalagang yon, parang nakakahiya bigla. Napangiti siya ng mahina. Hindi ko naman balak lumangoy. At hindi naman ako lalapit sa dagat. Hanggang dito lang ako." "Bakit ka nga ba palagi nag-iisa rito?" tanong nito habang inaayos ang mga kabibe. "Hindi ka naman mukhang taga rito." "Taga rito ako," sagot ni Alejandro. "Dito ako pinanganak. Madalas lang ako rito kapag bakasyon since sa syudad ako nag-aaral. Saka hindi rin ako gaanong lumalabas." Napangiti pa rin ang dalaga. "Ikaw yung nakatira sa magandang bahay sa taas ng burol, di ba? Nandun ang mayor at ibang mga kamag-anak. Ang mga taong nakatira sa itaas, bihirang bumaba rito. Ibang hangin ang nilalanghap ninyo." Hindi ba't pareho lang naman ang hangin?" Balik ni Alejandro, nagtataka sa mga tinura nito. "Hindi," sagot nito agad. "Kasi sa amin, ang amoy ng dagat, kabuhayan yan, ng pagod ng tatay ko kapag nangingisda. Sa inyo, amoy lang yan ang bakasyon, ng pahinga ninyo." Natahimik si Alejandro. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat salitang binibitiwan ng dalaga, parang may lalim at alam niyang matalino. Matagal siyang tinitigan nito bago nagsalita ulit. "Marisol," pakilala nito sabay abot ng kamay. "Marisol Vega, anak ng mangingisdang si Mang Nardo." Sandaling nag-atubili si Alejandro bago tinanggap ang kamay nito. Alejandro Rivera." Napakurap si Marisol. "Rivera? Ibig mong sabihin?" "Anak ako ng alkalde." Putol niya agad at bahagyang nahiya. Sandali silang natahimik. Tiningnan siya ni Marisol, saka marahang natawa. "Hindi ko akalaing anak ka ng taong lagi ko nakikita sa kampanya. Kaya pala ang linis ng sapatos mo, parang hindi bagay dito. Ang mga paa naming mga taga rito, sanay sa marumi. Ang sa inyo, baka matunaw kapag lumusong kahit sa buhangin lang.
Hindi nakasagot si Alejandro, pero sa halip na mapikon, napatawa siya. Natawa siyang parang langit siya kung tanawin ng dalaga. Pero ang totoo, isa lang siyang lalaking handang bumaba sa lupa, makita lang ang isang katulad ni Marisol. At doon, nagsimula ang lahat sa pagitan nila. Kinabukasan, bumalik si Alejandro. Sinabi niya sa sarili niya na maglalakad lang siya saglit, pero alam niyang dahilan niya ay si Marisol. Nadatnan niya itong nag-aayos ng mga kabibe sa gilid ng pampang. "Bumalik ka. Akala ko hindi ka nababalik." "Wala akong ibang mapuntahan," sagot ni Alejandro. "Naboboring din ako sa amin at nagsasawa na ako sa mga pinsan ko." "Maraming lugar dito. Maglibot ka lang." Napangiti si Alejandro. "Gusto ko rito. Mas nakakahinga ako." Natahimik si Marisol. Tumigil sa pag-aayos at tiningnan siya. "Hindi ka ba humihinga sa bahay ninyo? Maraming problema? Mayaman kayo. Nasa inyo ng lahat. Bakit parang namomroblema ka pa?" "Humihinga naman ako sa amin," sagot ni Alejandro. "Pero hindi naman ibig sabihin na dahil mayaman ay wala ng problema. Lahat naman ng tao may problema." Napangiti si Marisol pero may halong awa sa mga mata. "Ang hirap pala ng mayaman. Akala ko naman masaya na kasi marami kayong pera." Tahimik silang dalawa habang humahampas ang alon. May mga dumadaang ibang mga turista. Sabay lang nila yung pinapanood ni Marisol. Maya-maya, nagtanong si Alejandro. "Bakit ka nagbebenta ng mga ganito?" Itinuro niya ang mga kwintas at kabibe. "Para sa mga kailangan ko sa school," sagot ni Marisol. "Gusto kong maging teacher balang araw, kaya nagsisikap akong mag-aral." "Teacher?" "Oo, yun lang naman ang alam ko na sa tingin ko na kaya ko. Saka kapag teacher na ako, baka medyo maging okay na ang buhay namin. Naawa na kasi ako kay tatay. Magkano lang naman ang kinikita niya sa pangingisda. Wala naman siyang sariling bangka." Napatingin si Alejandro sa dalaga. "Sa mga pangarap mo, kasama mo ang pamilya mo." "Dapat lang. Mahal ko sila," sagot ni Marisol. "Kapag hindi ako nangarap, baka buong buhay ko, kabibi lang ang tinitingnan ko." Napalunok si Alejandro. Sa murang edad, naramdaman niya ang bigat ng salitang yon. Nandoon si Marisol na nangangarap sa pamilya nito. Samantalang siya, hindi pa alam ang gagawin sa buhay. Gusto niyang maging architect pero wala siyang ginagawa para makamit iyon. Hindi niya iniisip kung mabibigo ba siya o magtatagumpay. Hindi masyadong iniisip ang future dahil komportable naman ang kanyang buhay. Lumipas ang mga araw. Araw-araw, binabalikan ni Alejandro ang pampang. At unti-unti, nahulog ang kanyang damdamin kay Marisol. Hindi naman kasi mahirap magustuhan ng dalaga. At masaya siya na nararamdaman niya na ganoon din ang nararamdaman nito para sa kanya. Minsan, dala niyang sketchbook niya. Doon niya ipinapakita kay Marisol ang mga iginuguhit niyang bahay. "Bahay mo?" tanong ni Marisol at nakatingin sa drawing. Hindi," sagot ni Alejandro at ngumiti. "Bahay natin. Balang araw." Natawa si Marisol pero namula. "Mga bata pa tayo. 17 ka pa lang, 16 pa lang ako. Malayo pa tayo sa mga bagay na ganyan. Kaya huwag kang magbiro ng ganyan, Alejandro." "Hindi ako nagbibiro, Marisol." Napailing ito at huminga ng malalim. "Alejandro, magkaiba tayo ng mundo. Mayaman kayo, mahirap lang kami. Anak ka ng alkalde, anak naman ako ng mangingisda." Hinawakan niya ang kamay nito. Wala naman sa kanya yon. Ang mahalaga sa kanya, pareho sila ng nararamdaman. At panghahawakan yon ni Alejandro hanggang dulo. Isang gabi, nagkita ulit silang dalawa. Magkatabi sila ni Marisol na nakaupo sa malaking bato malapit sa dalampasigan. Walang nagsasalita sa una. Tanging tunog ng alon at huni ng mga kuliglig ang umaawit para sa kanila. Ilang ulit nang nagtagpo ang mga mata nila. Saka agad na lumilihis
Para bang natatakot silang mabunyag ang damdamin. Minsan, iniisip ko, mahina ang boses ni Marisol. Paano kung magising ako isang araw at wala ka na? Babalik ka pa rin ba? Siyempre, pumupunta ka lang naman dito kapag bakasyon nyo, 'di ba? Sandaling natahimik si Alejandro bago muling nagsalita. Babalik ako, pangako. Ngumiti si Marisol, ngunit may pait sa ngiti nito. Pangako rin ba yan sa mga babae mo sa syudad? Umiling si Alejandro at tinitigan ang dalaga. Wala akong iba. Ikaw lang, Marisol. Babalik ako kasi may dahilan ako para bumalik. At ikaw yun. Bahagyang luminga si Marisol at tinanaw ang dagat. Kung gayon, tandaan mo ang amoy ng alat, ang hampas ng hangin, at ang mga tunog ng alon. Kasi kapag umalis ka, ito lang ang matitirang bahagi ko sa'yo. Matagal silang natahimik. Ramdam nila ang pintig ng kanilang mga puso sa isa't isa. At bago pa makapagsalita si Marisol, lumapit si Alejandro. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Saka dahan-dahang inilapit ang kanyang labi. Magaan sa simula ang halik, pero sa bawat segundo, lumalalim yon at tila naging paghingi ng katiyakan. Pag-angkin ng sandaling baka hindi na maulit. Nang maglayo sila, parehong huminga ng malalim. Parang ngayon lang ulit nakahanap ng hangin. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Marisol. Para hindi ko makalimutan, sagot ni Alejandro. Kung makalimutan mo pa rin, hinaplos niya ang labi ni Marisol gamit ang hinlalaki. Babalik ako para maalala ulit. Hindi na muling nagsalita si Marisol. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatingin sa kanya. Puno ng tanong, ngunit puno rin ng tiwala. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas matagal na ngayon, mas marahan, at mas may pag-unawang hindi na kailangan ng mga salita. Dumausdos ang kamay ni Alejandro sa balikat nito at sa bawat haplos ay parang sinusulat niya sa balat ni Marisol ang salitang pangako. Pinikit ni Marisol ang mga mata at hinayaan siyang yakapin ito. Natatakot ako, bulong ni Marisol sa pagitan ng kanilang paghinga. Na baka mawala ka, na baka hindi ka na bumalik. Matatapos na ang pagkaalkalde ng tatay mo rito. Alejandro, magandang Maynila at baka mas lalong ayaw mo nang bumalik. Hindi ako mawawala, sagot ni Alejandro at bumaba ang halik sa leeg nito. Kahit sa oras, kahit sa distansya, nandito ako. Babalik ako kasi nandito ka. Sa sandaling yon, alam nila na hindi kailangang sabihin pa ang salitang mahal kita. Naroon na yon sa pagitan ng bawat halik at bawat haplos at pati na rin sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Simula ng gabing yon sa dalampasigan, mas naging malinaw ang lahat kay Alejandro at Marisol. Parang biglang naging simple ang mundo na dati ay magulo. Wala nang tanong, wala nang alinlangan. Umalis man siya kinabukasan, bitbit ni Alejandro ang isang matamis na katiyakan na may babalikan siya. Sa Maynila, nagbago si Alejandro. Dati, palaging abala sa barkada, sa laro at sa mga walang saysay na lakad. Pero mula ng gabing yon, tila natutong tumahimik ang kanyang mundo. Naging masinop siya sa pag-aaral, nagsimula siyang mangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanila ni Marisol. Sa bawat pahina ng aklat na binubuklat niya, sa bawat araw na ginugugol niya sa library, naroon sa isip niya ang ngiti ng dalaga. Ang ngiting nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Marami ang nagtangkang lumapit sa kanya. Mga kaklase, mga babae sa universidad na humahanga sa kanyang talino at kabaitan. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Sa tuwing may lalapit, ang mukha ni Marisol ang pumapasok sa isip niya. Ang mata nitong kay lalim at ang tinig na palaging banayad kahit nagtatampo. Hindi na siya tumingin sa iba,
sapagkat pakiramdam niya ay buo na siya. At nang dumating ang summer, hindi na siya mapakali. Sa mga huling araw ng klase, halos araw-araw siyang nakatingin sa kalendaryo. Binibilang ang natitirang araw bago siya makauwi. Pagdating niya, parang hindi nagbago ang lahat. At nang muli niyang makita si Marisol, alam niyang sila ang nagbago. Hindi na sila yung dalawang batang nagtatago sa dilim ng dalampasigan. Sila na ngayon ang dalawang pusong lumalaban sa oras, sa pagkakataon at sa takdang panahon. Nang magtagpo silang muli, para silang mga apoy na hindi maawat. Isang ngiti lang mula kay Marisol at parang bumalik ang lahat ng damdamin. Mas matindi, mas totoo, at mas mahirap pigilan. Sa unang sandali pa lang na magtagpo ang kanilang mga mata, alam niyang wala nang makakapigil sa kanila. "Namiss kita," bulong ni Alejandro habang magkatabi silang naglalakad sa dalampasigan. "Ako rin," sagot ni Marisol, nakayuko ngunit baka sa boses ang tuwa. "Akala ko hindi ka na babalik." "Sinabi ko sa'yo babalik ako. At ngayon, dito na ako." Lumipas ang ilang gabi, paulit-ulit silang nagtatagpo sa parola. Doon sila nagkakwentuhan ng mga pangarap nila. "Hindi mo ba ako nakakalimutan pag nasa bahay ka?" tanong ni Marisol bigla. "May mga kaibigan kang mayaman, mga babaeng nakadamit ng maganda. Alam kong hindi ako kabilang sa mundo mo." "Wala akong ibang nakikita, Marisol," sagot niya at marahan itong niyakap. "Ikaw lang. Kahit nang nasa Maynila ako, simula nang makita kita, hindi ko na alam kung paano tumingin sa iba." Tumingin ito sa kanya, parang gustong maniwala pero halatang natatakot. "Baka kasi dumating ang araw na magbago ka?" "Hindi ako magbabago," sagot niya agad. "Ikaw lang ang gusto ko." Alam ng mga magulang ni Alejandro na may babae siyang binabalik-balikan. Wala namang sinasabi ang mga ito, kaya nakampante siya. Nang ipakilala niya, wala rin namang masamang sinabi ang mga ito. Sa mga magulang naman ng dalaga, saka lang sila nakapagsabi ng relasyon nila nang tumungtong na ng 18 si Marisol. "Kilala mo si Rafael?" tanong ni Alejandro, isang beses nang ipakilala niya ang kanyang kaibigan. Nagkatinginan sina Rafael at Marisol. "Oo, magkakilala kami. Siyempre, taga rito siya kaya nakikita ko siya palagi. Kaibigan ko rin siya." Napatingin naman si Alejandro kay Rafael. "Magkakilala na pala kayo ng girlfriend ko." Tipid lang nang ngumiti si Rafael. Hindi ko alam na kayo na." Tumawa na lang siya. Iniisip ng mga taong nakapaligid sa kanila na para lang silang kabataan na naglalaro. Pero para sa kanila, seryoso na sila at naghihintay na dalhin sila sa future. Kahit na hindi pa buo ang mga pangarap, kahit na parang hindi pa gaanong mature humawak ng relasyon, wala silang pakialam ni Marisol. Pero ang kakulangang yon, magiging simula pala ng mas malaking dagok sa kanilang pagsasama. Isang umaga, tila may bigat na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi ni Alejandro mula sa parola, nadatnan niyang tahimik ang malaking bahay ng mga Rivera. Tahimik pero parang hindi payapa. Pagpasok niya sa sala, naroon si Doña Camila, ang nanay niyang palaging maayos. Sa harap nito, nakalatag sa mesa ang ilang sobre na may mga larawan at mga papel na hindi niya pa nakikita. "Umupo ka, Alejandro," malamig na sabi nito. Bakit mama?" mahina niyang tanong. Napailing si Doña Camila. "Sana mali ako. Sana hindi totoo na pinapahiya mo ang pamilya natin dahil lang sa anak ng isang mangingisda." Napasinghap siya. "Mama, ano pong sinasabi niyo? Hindi." "Walang lihim sa bayan na to, iho," putol ng kanyang ina. "Lahat ng kilos mo sinusundan. Lahat ng pangalan sinusuri. Pero hindi ako naniwala.
hanggat hindi ko nakita ito. Itinulak nito ang mga sobre sa harap niya. Binuksan ni Alejandro ang isa. Larawan yon ni Rafael Dominguez, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, at ni Marisol, magkalapit at nakangiti sa tabing dagat. Pero bahagya siyang natigilan nang may makitang isa pang larawan na tila naghahalikan ang dalawa. Nanginginig ang kamay ni Alejandro. Hindi to totoo. Hindi to magagawa sa akin ni Marisol. Pero habang paulit-ulit niyang tinitingnan, parang unti-unting nabubuo ang imahe ng pagtataksil sa isip niya. Hindi mo naman siya kilala talaga, anak, sabi ni Doña Camila at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likod. Ang babaeng galing sa hirap, magaling magpanggap. Alam nila kung paano makuha ang simpatya, pati ang puso ng may kaya. Pero si Marisol, hindi niya matapos ang sasabihin. Umiling ang mama niya. Si Marisol ay gaya ng iba. Ginamit ka lang, Alejandro. Tahimik na pumatak ang luha sa sulok ng mata ni Alejandro. Hindi niya yun matanggap. Habang naghihintay siyang makabalik doon, nakikipaglandian naman pala ang dalaga kay Rafael. Kinagabihan, naglakad siya patungong parola. Hindi niya ininda ang lakas ng hangin o ang ulan na unti-unting bumubuhos. Sa loob-loob niya, gusto niyang maniwala kay Marisol. Pero ang mga larawan, hindi yon maipagkakaila. Nabubulag na siya ng kanyang galit at ng selos. Pagdating niya sa dalampasigan, nakita niya si Marisol sa ilalim ng puno ng niyog. Napansin siya nito at agad nang umiti. Ngunit agad ding naglaho nang makita ang titig sa kanyang mga mata. Alejandro, mahinahon nitong tanong, bakit ganyan ang mukha mo? Sabihin mo sa akin, mariin niyang sabi. Ano kayo ni Rafael? Natigilan si Marisol. Ano? Huwag ka nang magsinungaling. Wala akong ginagawang masama, sigaw ng dalaga habang nanginginig. Kaibigan mo si Rafael. Kaibigan ko rin siya. Tinutulungan lang niya akong... Tinutulungan? Pugtol ni Alejandro at nanginginig sa galit. Tinutulungan kang ano? Itago ang relasyon niyo? Naghahalikan kayo. Kapag wala ako rito, siya ang kalandian mo. Napaiyak si Marisol. Umangat ang kamay na parang gusto siyang hawakan. Pero agad siyang umatras. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Alejandro. Alam ko ng lahat. At sa sobrang sakit, hindi niya napigilang ibato rito ang mga larawan na kanina niya pang nasa bulsa. Nakita ko na lahat ng patunay. Hindi ako nagtaksil, bulong ni Marisol. Hindi ko alam kung saan galing ang mga yan. Rafael, si Rafael mismo makakapagsabi. Wala kaming relasyon at hindi ko siya hinalikan. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Malamig na sagot ni Alejandro. Pinaglalaroan mo ako. Ginawa mo akong hangal. Alejandro, pakiusap. Hindi na ako babalik, Marisol. Dinuro niya ang dalaga. Ayoko na. Ayoko sa manlulokong katulad mo. Habang naglalakad palayo, ramdam niya ang bigat ng dibdib. May bahagi sa kanya na gustong bumalik, yakapin ito at kalimutan na ang lahat. Pero bawat hakbang ay pinapatatag ng galit, ng hiya, ng takot na makangatama ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Sa malayo, naririnig pa niya ang tinig ni Marisol habang tinatawag siya sa ulan. Pero hindi siya lumingon, hindi niya hahayaang lokohin pa siya ng ganoon ito. Tama na ang minsang umibig si Alejandro at nagmahal ng labis. Pagkatapos nun, hindi na nga siya bumalik sa isla. Nag-aral na lang siya ng mabuti hanggang sa nagkaroon ng trabaho. Hindi na rin siya nagmahal ng ganoon katapat. Naging mapaglaro rin siya sa mga babae. Mas napagtanto ni Alejandro na masyado pa siyang bata noon para mahalin at mahibang sa katulad ni Marisol. Sir, coffee? Lumapit ang sekretarya niya, dalang tasa. Salamat,
Sabi niya, sabay ngiti. Isang ngiting alam niyang nakakatunaw sa mga babae. Pero mas gusto ko sana kung ikaw mismo ang kasama kong umiinom. Namula si Liza at umiwas ng tingin. Sir naman. Tinatawag mo akong sir. Sabi niya, nakasandal sa upuan at nakataas ang isang kilay. Pero nang may ginawa tayo dito sa mesa ko, panay ang ungol mo sa pangalan ko. Sa kama mo lang ba ako tatawaging Alejandro? Napatawa ito, pero halatang namumula. Kung gagawin mo na lang akong asawa, sir. Doon siya natigilan at parang biglang nawala ng gana. Go back to your place. Umawang ang bibig nito. Bakit naman, sir? Naging malamig na ang tingin niya rito. I said, go back. O gusto mong tanggalin kita? Ayaw niya sa babae kapag nagpapahiwatig ng commitment. Hindi niya kaya yon. Ayaw niya ng malalim na ugnayan sa mga babaeng nakakasama niya sa pisikal na paraan. Tama na yung isang beses siyang nagpauto sa akala niyang inosenteng si Marisol. Sa mga gabi ng Sabado, madalas siyang makita sa isang high-end na bar sa Taguig. Nakasuot ng puting long sleeves, bukas ang unang 2 butones, may ngiti sa labi at baso ng whiskey sa kamay. Ang mga babae, parang mga gamo-gamo sa liwanag. Lalapit, magpapakilala, at sa loob ng ilang minuto, nahuhulog sa bitag ng kanyang mga salita. I like your smile. Bulong niya minsan sa isang babaeng kakasayaw lang niya. Nakalimutan kong may problema ako kapag tinitingnan ko yan. Bola, tawa ng babae, sabay tingin sa kanya. Pareho lang silang natawa, pero maya-maya ay malalim na silang nagpapalitan ng mga halik. Pagkatapos noon, mag-check-in na sila sa isang hotel. 1 linggo lang silang nagkita. Pagkatapos noon, nawala na siya ng walang paalam nang magsawa na. Ganoon na lang palagi. Kahit sino pang ereto ng kanyang mga magulang, mga babaeng may pangalan, edukado at maganda ang reputasyon, wala siyang interes. Hindi siya mag-aasawa. Mr. Rivera, sabi ni Isabela habang magkasabay silang kumakain. I heard you're one of the youngest executives in your company. That's impressive. Thank you, sagot ni Alejandro. But you don't have to be impressed. I'm just good at pretending to care. Natawa si Isabela. At least, you're honest. Pero kahit naging maganda ang pag-uusap nila, wala pa rin yung pinatunguhan. Hindi niya hinayaan at wala siyang pakialam. Isang gabi, sa rooftop ng kanyang kondo, kasama niya si Mia. Isang babaeng nakilala niya sa business event. Nakahilig ito sa balikat niya at lasing na lasing. Nang hihingi ng commitment, kaya unti-unti na siyang naiinis. Bakit ayaw mong magseryoso? Tanong ni Mia at bahagyang humihikbi. Ang dami mong babae. Pero parang wala ka namang pinipili. Hindi ko kailangan ng isa lang. Malamig niyang sagot. Ang kailangan ko, yung kaya kong sabayan. Walang drama. Kaya kung ganyan ka ngayon, tigilan na natin to. Iniwan niya na lang ito roon. Mas lalo siyang naging bad mood. Ayaw niya sa lahat ay ang babaeng nagmamakaawa sa kanya. Kinabukasan, tinanong siya ulit ng kanyang ina habang nag-aalmusal. Anak, kailan ka ba mag-aayos? Hindi mo ba gustong maranasan ng totoong pagmamahal? Tumingin siya rito nang walang ngiti. Na-experience ko naman. Noon pa. At tingnan mo kung anong nangyari. Tahimik si Camila, pero ramdam ang lungkot sa mukha nito. Pero anak, hindi lahat ng pag-ibig ay mauuwi sa sakit. Baka sa palabas lang yan totoo, mama. Sagot niya at marahang tumayo. Sa totoong buhay, mas madali kung katawan lang ang pinapaikot at hindi ang puso. Nang gabing yon, bumalik siya sa bar. Iba na naman ang kasama niya. Isang modelong nakilala niya sa event. Naghahalakhakan sila, nagtagayan, at kalaunan ay magkasabay lumabas. Pagkatapos, may nangyari sa kanila.
Nagbihis na lang si Alejandro na parang walang nangyari. Ganoon naman siya, minimake sure niya naman na walang sakit ang mga babaeng nakukuha niya. Pag-uwi, natulog siyang mag-isa. Walang kayakap, walang pangako, walang emosyon. Tumingin siya sa kisame. May ngiti pero walang sigla sa mata. Pag-ibig, bulong ni Alejandro. Mas madali kung wala nun. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang hindi lang babae ang nilalaro niya, kundi ang sarili niyang kakayahang magmahal. Hanggang sa hindi niya namalayan, 14 na taon na pala ang lumipas. 14 na taon mula noong huling beses siyang tumingin sa dagat ng San Isidro. 14 na taon mula nang tinalikuran niya ang dalagang minahal niya higit pa sa kahit na ano. Ngayon, si Alejandro Rivera, 33 taong gulang na, isang kilalang arkitekto sa Maynila. Sa bawat gusaling dinisenyo niya, nakikita ng mundo ang galing ng isang lalaking walang sablay, maayos, disiplinado at palaging nasa kontrol. Pero sa bawat gabing umuuwi siyang mag-isa, ang katahimikan ng condo unit niya ay parang selda na hindi niya matakasan. Maraming babae ang dumaan sa kanyang buhay. Mga kliyente, mga kasamahan, mga babaeng hinahangaan siya, at mga babaeng pisikal na samahan lang ang habol. Ngunit walang isa man ang nakarating sa kailaliman ng puso niya. Lahat ng mga ito ay pansamantala lamang, parang dekorasyong inilalagay at inaalis kapag ayaw na niyang makita. Isang umaga, habang abala siya sa pagtingin ng mga plano ng isang bagong proyekto, tumunog ang kanyang cellphone. Bakit pa? Tanong niya sa ama. Huminga ito ng malalim. Anak, I'm sorry to say this now. Lahat kami nagulat at hindi inaasahan to. Umuwi ka muna rito. Patay na ang mama mo. Bahagya siyang natigilan. Ano? Sobrang nabigla rin kami. Alam kong may sakit siya pero hindi ganito. Natulog lang siya at naghintay na makabalik kami galing Maynila para makita ka. Pero nangyari na to. Please, umuwi ka muna. Magluksa muna tayo para sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Alejandro. Mahal niya ang kanyang ina. Kaya masakit para sa kanya na hindi niya man lang ito nakita sa huling sandali. Gayunpaman, ang pagkamatay na yon magiging dahilan din sa kanyang pagbabalik. 3 araw matapos ang tawag, nakaupo siya sa loob ng itim na kotse, papasok sa San Isidro, ang bayang matagal niya nang tinakasan. Habang dumaraan ang sasakyan sa mga dati niyang nilalakaran, napansin niyang walang gaanong nagbago. Ang mga lumang bahay, ang mga batang naglalaro sa tabing daan, ang amoy ng dagat na dati niyang gustong takasan, ngunit ngayon ay tila inaanyayahan siyang alalahanin muli. Sa bintana, natanaw niya ang parola na luma na. Kupas na ang pintura, pero nakatayo pa rin. Parang saksi sa kasalanan niyang hindi niya kailanman pinagsisihan ng buo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya marunong magpatawad. Pagdating ni Alejandro sa bahay, sinalubong siya ng mga tao na dati niyang kakilala. Mga tauhan ng pamilya, ilang kapitbahay, at ang kanyang ilang mga kaanak. Papa, saad niya sa kanyang ama. Agad naman siya nitong niyakap. Mabuti at nakarating ka, anak. Marahan siyang tumango. Opo, dito muna ako ng 1 buwan. Nag-leave na rin muna ako. Nagbantay na muna siya roon. Tiningnan niya rin ang kanyang ina na nasa kabaong. Nalulungkot ang puso ni Alejandro na hindi niya man lang ito nayakap. Tahimik ang buong bahay nang pumasok si Alejandro sa silid ng kanyang ina. Ang amoy ng lumang pabango ni Doña Camila ay nanatili sa hangin. Kumislap tuloy ang kanyang mga mata dahil sa luha. Isa-isang binubuksan ni Alejandro ang mga kahon ng alahas at mga lumang damit. Sa ilalim ng isang lumang aparador, napansin niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy.
Maingat niya yung binuksan. At doon, nakita niya ang isang sobre na may nakasulat. Para kay Alejandro, basahin mo lamang kapag ako'y wala na. Basa niya roon. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinawakan ng sobre. Ilang segundo niyang tinitigan yon at parang may bahagi sa kanya na ayaw yung buksan. Pero sa huli, hinila niya ang selyo at dahan-dahang binasa ang mga salita na nagpabago sa lahat ng alam niya sa mga nakalipas na taon. Alejandro, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako sa mundong ito. Hindi ko alam kung kailan mo ito matatagpuan. Baka ibigay sa'yo ng iyong ama o ng katiwala ng bahay. Ngunit gusto kong umasa na sa oras na mabasa mo ito, handa ka sa mga malalaman mo. Alam kong hindi mo ako basta mapapatawad at marahil hindi mo kailangan gawin yon. Ang tanging hiling ko lang ay ang maintindihan mo kung bakit ko nagawa ang lahat ng yon. Matagal ko nang dinadala ang bigat na ito. Anak, bawat taon, bawat pag-ikot ng panahon, may bahagi sa akin na humihingi ng tawad sa'yo ng palihim. Maraming gabi na hindi ako makatulog. Iniisip kung saan kita nadala ng mga desisyon kong pinaniwalaan kong tama. Akala ko, bilang ina, tungkulin kong protektahan ka kahit sa pag-ibig. Pero ngayon, alam ko na, ako mismo ang naging dahilan ng pagkawala mo ng tiwala sa mundo. Ang mga litratong nakita mo noon, yung mga larawan na nagwasak sa puso mo at naglayo sa inyo ni Marisol, hindi totoo ang mga yon. Ako ang may gawa. Ako ang nag-utos na kunan ng litrato ang babaeng yon habang nakikipag-usap sa ibang lalaki sa pamilihan. Ako rin ang nagbayad sa taong nag-ayos ng mga larawan upang magmukhang may ibang minamahal siya bukod sa'yo. Lahat yon ay bahagi ng isang kasinungalingan. Ngunit hindi ko inasahan na ang kasinungalingang yon ang magdudulot ng pinakamalalim mong sugat. Hindi ko matanggap, Alejandro. Hindi ko matanggap na ang anak kong pinalaki ko sa karangyaan, pinag-aral sa mga pinakamagandang paaralan, ay iibig sa anak ng isang mangingisda. Sa paningin ko noon, mali yun. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil natatakot akong mawalan ka ng kinabukasan. Natatakot akong makita kang mabuhay sa hirap, gaya ng pinagmulan ko. Oo anak, galing din ako sa dagat. Hindi mo alam ang bahaging yon ng buhay ko dahil itinago ko. Anak ako ng isang tendera ng isda sa palengke ng Mindoro. Bata pa lang ako, pinangarap ko ng makaalis doon, makalimot sa amoy ng alat, sa pagod ng mga kamay na palaging may kalyo, sa gutom na laging nakaabang kapag hindi umuulan ng biyaya mula sa dagat. Nang makilala ko ang iyong ama, nakita ko ang pagkakataong magbago ang tadhana ko. At mula noon, isinumpa ko sa sarili ko na hindi na babalik sa ganun ang buhay ko at lalong hindi ko hahayaang bumalik doon ang anak ko. Kaya nung dumating sa bahay ang balita na may babae kang kinahuhumalingan dito, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Noong una, iniisip kong isa lang itong pansamantalang kabataan, isang pagkahumaling. Pero nang makita ko ang mga mata mo, kung paano kumikislap pag binabanggit mo ang pangalan niya, doon ako natakot. Kasi alam kong totoo yun. At sa totoo, doon ko rin nakita kung gaano kalalim kang magmahal. Hindi ako handa sa ganoon. Kaya pinili kong sirain yon bago pa lumalim. Sinabi ko sa sarili ko na ginagawa ko ito para sa'yo. Na balang araw, kapag nakatagpo ka ng babaeng karapat-dapat sa antas natin, magpapasalamat ka sa akin. Ngunit anak, nakita ko kung paano ka naging mapaglaro sa mga babae.
Natakot ako, lalo na nang sinabi mo sa akin na hindi ka mag-aasawa. Sa bawat taon na lumilipas, tuwing tinitingnan kita, nakikita kong may kulang. Oo, naging matagumpay ka. May negosyo, may pangalan, may lahat ng bagay na pinangarap ko para sa'yo. Pero sa mga mata mo, may laging puwang. Ang dating batang palangiti ay naging lalaking laging nagmamadali, laging malamig, at laging umiiwas kapag naririnig ang salitang pag-ibig. Doon ko naramdaman ang tunay kong kabiguan, hindi dahil sumuway ka sa akin, kundi dahil ako mismo ang sumira sa kakayahan mong magmahal. Alam kong huli na ang lahat at wala na akong magagawa para itama ang mga pagkakamali. Hindi ko na maibabalik ang mga taon na pinilit kong itago ang katotohanan. Pero bago ako tuluyang mawala, gusto kong marinig mo ito kahit sa mga sulat na ito. Mali ako, Alejandro. Hindi mo kailangang pagbayaran ang mga takot ko. Patawarin mo ko, anak. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil gusto kong makalaya ka. Ayokong dalhin mo hanggang pagtanda ang galit na ako mismo ang nagtanim. Marahil sa paningin mo, wala akong kwentang ina. Naging matapobre ako, mayabang at hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Pero sana, sa sandaling ito, maramdaman mo na sa likod ng lahat ng nagawa ko, may isang pusong mahal na mahal ka kahit sa maling paraan. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, hahayaan kitang pumili. Hahayaan kitang magmahal kung sino ang gusto mo. Hahayaan kitang maranasan ang hirap kung yun ang kabahagi ng totoong kaligayahan mo. Ngunit wala nang balik sa oras. Alejandro, ang magagawa ko na lang ay iwan ng liham na ito. Isang huling pagsasabi ng katotohanan. Isang huling pag-amin ng isang inang marupok sa takot pero tapat sa pagmamahal. Mahal na mahal kita, anak. Sana isang araw matutunan mong ngumiti muli ng walang bigat sa dibdib. Sana maalala mo ko hindi bilang ina mong mapagmataas, kundi bilang isang babaeng nagkamali dahil labi siyang nagmahal sa anak niya. Patawarin mo ko, Alejandro. Ngayon, ako na ang umaasa na balang araw sa kabilang buhay, makikita kitang payapa pa rin. Ang iyong ina, Camila Rivera. Nabitiwan ni Alejandro ang liham. Parang may sumabog sa dibdib niya. Isang uri ng sakit na matagal nang natutulog, pero ngayon ay biglang bumalik na parang apoy. Hindi. Imposible to. Mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Naalala niya ang gabi ng kanilang pagtatalo sa dalampasigan. Ang luha ni Marisol, ang panginginig ng boses nito habang paulit-ulit na sinasabing hindi totoo ang mga pinaparatang niya. Inihagis ni Alejandro ang silya sa gilid. Bumagsak yon sa sahig at nag-echo sa buong silid. Umupo siya sa gilid ng kama at itinakip ang mga kamay sa mukha. 14 na taon siyang nabuhay sa ilusyon. 14 na taon niyang sinisi ang maling tao. At ngayon, wala na siyang magagawa kundi harapin ang multo ng nakaraan. Bakit mo pinapahanap si Marisol Vega? Tanong ng kanyang ama nang mailibing na ang mama niya. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko siyang makita, Papa. May kailangan akong linawin. Halatang naguguluhan ang kanyang ama, pero wala naman itong ginawa para hadlangan siya. Matanda na siya at alam nitong alam niya na ang kanyang ginagawa. Hanggang sa natagpuan niya si Marisol sa isang kalapit na baryo sa probinsya ng dati niyang kaibigan na si Rafael. Lumipat daw ang mga ito roon matagal na panahon na. At ganap na guro na si Marisol, kaya natagpuan niya ang sarili na nasa isang pampublikong paaralan. Ma'am Sol! Ma'am Sol!
Sigaw ng isang bata. Tumawa si Marisol at itinuro ang isang classroom. Okay mga bata, pasok na. Isang linya lang ha, walang tulakan. Nanatiling nakatayo si Alejandro roon at parang estatwa. Hindi siya makagalaw. Yun ba talaga si Marisol? Ang babaeng iniwan niyang umiiyak sa dalampasigan, 15 taon na ang nakalipas. Marisol, Bago pa siya makalapit, agad na may tumawag sa kanya. Alejandro! Tanong ng principal doon na agad siyang hinarangan. Ikaw nga! Akala ko nagkamali lang ako. Ikaw pala talaga. Kasama mo ba ang iyong ama? Umawang ang kanyang bibig at tiningnan si Mrs. Santos. Kilala niya ito, lalo na at kaibigan ito ng kanyang ama. Yun nga lang, mas kailangan niyang makausap si Marisol. Pero mukhang mahihirapan siya. Pumasok na kasi ito sa classroom at mukhang nagsisimula ng magturo sa mga bata. Halika muna sa office, mag-usap tayo. Magkamustahan na rin. Nandoon kami sa burol ng mama mo. Nakiramay kami, kaya nagulat akong makitang nandito ka. Halika na muna sa office. Wala siyang nagawa kundi paunlakan na lamang ang ginang. Kung ano-anong sinasabi nito, pero wala na siyang maintindihan. Gayunpaman, sinubukan niyang huminahon. Kung lalabas siya roon, hindi niya rin naman pwedeng istorbohin ang klase ni Marisol. ang totoo niyan, tita, Mahinang usal ni Alejandro. nandito ako para kay Marisol. Gusto ko siyang makausap. Kaya wag sana kayong magtaka kung magpapabalik-balik ako rito sa mga susunod na araw. Nanlaki ang mga mata ng ginang. Yes. Pero pwedeng malaman bakit mo kailangang makita si Mama Marisol. Tipid na lang siyang ngumiti at hindi na yun sinagot. Ayaw niyang masyadong magbahagi. Ayaw niyang maraming mangialam. Ang gusto lang niya, makausap si Marisol at maging malinaw sa kanila ang lahat. Pagkatapos niya sa office, naghintay lang siya sa ilalim ng puno na malapit sa classroom ni Marisol. Nang matapos ang klase, isa-isang lumabas ang mga bata. Isa-isa na ring sinundo ng mga magulang. Doon na siya naglakas loob na lumapit roon. Marisol, Mahina niyang tawag. Umawang ang bibig nito. Anong ginagawa mo rito? gusto lang kitang makita. Mahina niyang sabi. Gusto kong ipaliwanag. Wala kang kailangang ipaliwanag. Putol ni Marisol. Tumayo ito at nag-ayos ng visual aids nito. Umalis ka rito. Sa tingin ko, wala tayong dapat pag-usapan. At hindi ko maintindihan kung bakit kailangang nandito ka pa ngayon. Pero naglakas loob siyang pumasok sa room nito at sinubukan itong lapitan. Pero kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari noon, Marisol. Hindi siya pinansin ni Marisol. Naglakad ito sa table nito sa likod. Nag-ayos ng gamit at parang hangin kung ituring siya. Marisol, mag-usap tayo. Pakiusap ni Alejandro. Pero hindi niya mapigilang tumitig dito. Ilang taon na ang lumipas, maganda pa rin ito. Mas gumanda pa nga at mas nagkahulma ang katawan kahit matanda na. Subalit alam ni Alejandro na hindi na ito ang babaeng minahal at sinaktan niya noon. Naisip tuloy ni Alejandro na paano kung may asawa na ito? Paano kung may iba ng minamahal? Hindi imposibleng may mapaibig si Marisol. Hindi niya pa alam. At kapag iniisip pa lang niya, parang dinudurog ang kanyang puso. Sa ilang taon na nakipaglaro lang siya sa pakikipagrelasyon, napagtanto niyang ito pa rin talaga. Si Marisol pa rin ang mahal niya na binaon niya lang ng matagal sa kanyang puso. Hindi niya magawang magseryoso sa iba dahil matagal niya nang itinali ang sarili niya rito. Marisol, Sa wakas ay humarap na ng seryoso si Marisol sa kanya. Ano ba? 14 years na ang nakalipas. Sobrang tagal na nun. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito at bakit kailangan mo pang magpaliwanag. Wala na rin namang sense. Isa pa, anong karapatan mong humingi sa akin ng pakinggan ang mga paliwanag mo?
Hindi ba at hindi mo naman ako pinakinggan noon? Napalunok si Alejandro, natamaan agad sa mga sinabi nito. I'm sorry. Alam ko nagkamali ako. Immature pa ako noon at mga bata pa tayo. Kaya nga, kinuha ni Marisol ang bag at handa nang umalis. Mga bata pa tayo noon na masyadong umasa sa mga bagay na akala natin ay tatagal. Pero matatanda na tayo ngayon. Alejandro, marami na ang nangyari. Wala nang sense para balikan pa yan. Nilagpasan siya nito pero sumunod pa rin siya. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan nitong malaman ang mga pagkakamali niya noon. Marisol, Sinamaan na siya nito ng tingin pagkatapos ilak ang pinto. Matagal na yon. Matagal na akong natuto kung paano mabuhay nang wala ka. Alejandro, pwede ba? Tantanan mo ako? ako ang gumawa ng pagkakamali. Sagot niya at sinubukang hawakan ang braso nito. Patay na si Mama. Nabasa ko ang liham niya sa akin. Lahat ng pinaniniwalaan ko noon, siya lang ang may pakana. Alam ko na. Yan ang sinasabi ko noon. Pero naniwala ka ba? Hindi ka naniwala kasi makitid ang utak mo. Ngayong maraming taon na ang lumipas, saka ka magkukumahog ng ganyan? Tama na. Ayoko na. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kung hindi ka pumunta dito, hindi na nga kita maaalala. Bumalik ka na ron sa Maynila at magpakalunod ka sa mga babae mo. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Sa tono ni Marisol, para bang alam na alam nito ang mga pinagagagawa niya sa mga nakalipas na taon. Bigla siyang namutla. Ngayon ay pinagsisisihan na ang pagiging mapaglaro sa babae. O ngayon, gulat na gulat ka? May hinanakit sa boses ni Marisol. Oo, alam ko. Nakita ko kung paano ka sa Maynila. Kung paano ka nakikipaghalikan sa bar. Napalunok si Alejandro at hinawakan ito sa braso. Anong ibig mong sabihin? Kailan ka pumunta ng Maynila? Nagpumiglas naman ito. Bitiwan mo nga ako. Pumunta ako ng Maynila 2 buwan pagkatapos mo kong iwan sa isla. Kasi umaasa ako na makikinig ka pa. Pero wala. Hindi na. Iba ang naabutan ko at sapat na yun sa akin. Saka 14 years na. Ni wala nga akong nararamdaman sa'yo pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin. Ang dami nang nangyari. May asawa na ako at anak, kaya lubayan mo na ako. Doon na nang hina ang kanyang mga kamay. Natulala na lang siya rito. Yun na ang bagay na kinatatakutan niya. May asawa na ito, may sariling pamilya. Nakaahon na mula sa nakaraan si Marisol, pero si Alejandro nandoon pa rin at ngayon palang muling nauungkat. Nang tinalikuran siya nito, wala na siyang ginawa para sumunod. Naghihina na lang siyang sumandal sa pader ng classroom. Napapikit si Alejandro at pilit pinipigilan ang mga luha. Pagkatapos ng maraming taon, nang sandaling yun niya lang ulit naramdaman ang sakit. Alejandro? Tanong ng isang teacher sa kanya. Pagmulat niya, nakita niya si Rowena, ang anak ni Mrs. Santos. Kilala niya ito at isa rin sa mga kababata niya. Umawang ang bibig nito at medyo natawa. Wow, ikaw nga. Mataman siyang tiningnan ni Rowena. Sinabi sa akin ni Mama na nandito ka raw. Ayaw ko pang maniwala nung una, pero nandito ka nga talaga. Sino bang sadya mo? Si Marisol. Sagot agad ni Alejandro. Medyo napangiwi si Rowena. Ha? Magkakilala kayo ni Ma'am Marisol? Paano? Well, nagulat lang ako. Bakit mo siya hinahanap? Parang umalis na siya kanina. Nakasalubong ko. Nakausap mo ba? Oo. Marahang tumango si Rowena. Maya-maya'y matamis na mangumiti. By the way, magtatagal ka ba rito? Gusto mo bang kumain? Halika, sabayan tayo mag-dinner. Umiling naman si Alejandro. Wala siyang gana. Isa pa, wala na siya sa mood. Gusto niya na lang uminom
gaya ng palagi niyang ginagawa. Para siyang nahihirapang huminga ngayong alam niya na may asawa at anak na pala si Marisol. Ilang sandali pa ay sinabayan na lang siya ni Rowena hanggang sa sasakyan niya. Pero agad siyang natigilan nang makita muli si Marisol. Nakikipag-usap ito sa tricycle driver at mukhang sasakay na. Biglang nagsalita si Rowena. Hindi ko inaasahan na magkakilala pala kayo ni Mama Marisol. Medyo ang dami rin kasing usap-usapan tungkol sa kanya dito. Doon na napalingon si Alejandro kay Rowena. Anong usap-usapan? Na malandi raw kasi siya, mahinang sabi ni Rowena. Kumunot ang noo niya, hindi nagugustuhan ang narinig mula rito. Ano? Bakit nasabi yan ng iba? Kasi malandi raw kasi yung papa ng asawa niyang si Rafael. Nilandi niya, kaya nga pagkatapos mamatay ni Rafael, pinalayas yan ng sarili niyang mother-in-law. Tapos, bali-balita pa na iba raw ang tatay ng anak niya at hindi raw si Rafael. Ewan ko lang, yan lang naman ang mga narinig ko. Pero hindi ko rin alam kung anong totoo. Basta dito sa school, good teacher pa rin naman siya kaya okay lang. Mabait din yung anak niya. Medyo may pagka-plastic na tawa ni Rowena. Matamad niya itong tiningnan. Sa dami ng mga sinabi nito tungkol kay Marisol, hindi niya ma-process lahat. Gulong-gulo siya na bakit umabot sa punto na ganoon ang babaeng minahal niya. Ang inosenteng babaeng sinaktan niya. Pero bakit pa ba magtataka si Alejandro? Katulad lang din naman siya ng ibang taong madaling naniwala sa kasinungalingan ng paligid at ng husga kay Marisol. Teka, wait, sinasabi mong si Rafael ang naging asawa niya? Tanong niya rito. Tumango naman si Rowena. Oo, pero 5 taon pa lang silang kasal noon, namatay na siya. Alam niyang hindi dapat matuwa sa kamatayan ng isang tao. Dati niya ring matalik na kaibigan si Rafael, pero hindi niya mapigilang matuwa na umaayon sa kanya ang tadhana. Parang pinapahiwatig na may pag-asa pa siyang makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Hindi niya alam ang mga nangyari kay Marisol noon. Pero kung ano man ang side ng kwento nito, isa lang ang gusto niya. Yon ay ang isa pang pagkakataon. Nagpatuloy si Rowena. 1 year pagkatapos, pinalayas na siya ng ina ni Rafael dun sa bahay. Balitang-balita na nahuli raw sa kama kasama yung biyanan. Ewan ko kung totoo o marami ng dagdag. Kumunot muli ang noo ni Alejandro. Hindi ganyang klase ng babae si Marisol. Nagulat naman si Rowena. Sorry, yun lang naman kasi ang mga narinig kong matagal ng chismis tungkol kay Mama Marisol. Malandi raw siya at ngayon may 2 manliligaw pang pinagsasabay. Tumaas ang kilay ni Alejandro. At malandi na siya dahil doon. Sinong manliligaw ang mga yon? Yung may restaurant malapit sa may night market. Saka yung seaman, muntik na nga raw magsuntukan. Napakaganda talaga ni Marisol. Lumipas man ang maraming taon, marami pa ring lalaking nagkakandara pa rito. Marami pa rin talaga siyang kaagaw. 2 manliligaw Bahagya siyang napangisi. Oo, pinagsasabay niya nga. Kaya natatawag siyang malandi dito sa lugar namin. Saad pa ni Rowena na para bang matitinag siya sa kasiraang yon. Kung ganon, sabihin mo sa mga tao dito na 3 nang manliligaw ni Marisol at hindi ka mo malandi. Maganda lang talaga. Hindi ko naman masisisi ang mga lalaking nagkakagusto. Si Marisol na yan Pero hindi rin ako magpapatalo sa mga yon. Saad niya at napapangiti na sa bagong pag-asang mayroon siya. Bahagyang natigilan si Rowena. Para bang hindi agad nito naintindihan ang mga pinagsasasabi niya. Pero wala nang pakialam si Alejandro. Buo na ang desisyon niya. Susuyuin niya si Marisol. Gagawin niya ang lahat. Bumalik lang ang kaisa-isang babaeng minahal niya ng totoo. Dahil sa balak ni Alejandro, alam niyang magtatagal siya sa bayang yon. Kaya nagpahanap na muna siya ng bahay. Pero habang wala pa, tumuloy na rin muna siya sa mga kakilala niya roon.
Kailangan niya rin kasi ng bahay. Lalo pa at alam niyang matinding suyuan ang magaganap. Mainit ang araw nang dumating ang Sabado. Pero tila mas mainit ang dugo ni Alejandro habang nakatayo siya sa tapat ng maliit na paaralan. Sa hindi kalayuan, nakikita niya si Romeo na sinasabing isa sa manliligaw ni Marisol. Ang lalaking may-ari ng isang restaurant malapit sa night market. Nandoon siya dahil nabalitaan niya na may mga aayusin sa school. Pero sa halip na makadiskarte, yun at naunahan na siya ng isang karibal. Mukha namang may sakit, bitbit ang martilyo habang inaayos ang bakod sa bandang likod ng mga classroom. Si Marisol naman, nakayuko, tinutulungan itong magpako ng kahoy. Ang buhok nitong nakatali ay hinahangin at paminsan-minsan tumatawa sa mga biro ng manliligaw nito na mukhang kinulang sa vitamins. Bakit nagtatawanan sila ron? Bahagya niyang pinatunog ang leeg at bubulong-bulong sa isang gilid. Medyo nakakainit na agad ng ulo ah. Tawang-tawa. Marisol, ano yan? Manliligaw o clowns mo? Sus, yan ang karibal ko. Hindi mo lang ako nanginig. Mabuti na lang talaga at wala na si Rafael. Dahil kung nalaman niya ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang mama at may asawa na si Marisol, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang selos. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang makita si Marisol na masaya sa piling ng ibang lalaki o ang matuklasan na hindi na siya bahagi ng mundong yon. Uy, Alejandro! Wait! Architect pala! Tawag ni Rowena, bahagyang nakangiti at may lambing sa tono. Hindi ko akalaing magtatagal ka rito. Magbo-volunteer ka raw, sabi ni Mama. Dahil sa tawag na yon ni Rowena, bahagyang natigilan sa ginagawa si Marisol at saglit na napalingon sa kanya. Umayos naman agad si Alejandro ng tayo, pero medyo natinag pa rin ng irapan nito. Ngumuso si Alejandro at muli na lang napatingin kay Rowena. Nagbagong isip ko. May mga bagay pa akong kailangang ayusin dito. Tugon ni Rowena at saglit na napatingin kay Marisol. Nandyan yung, manliligaw ni Mama Marisol. Consistent yan eh. Feel ko, sasagutin niya na si Romeo. Bakit? Nag-uusap ba kayo? Sinabi ba niya sa'yo? Sarkastikong tanong ni Alejandro. Bakas naman ang gulat sa mukha ni Rowena. Hindi. Pero kasi sa dalawa niyang manliligaw, si Romeo ang palaging nandyan. Seaman pa yung isa. Ano bang tawag sa akin? Tanong ni Alejandro at may halong kaunting inis. Manliligaw din ako. Kaya huwag niyong sasabihing may pag-asa na yan. Manliligaw ka? Tumaas ang mga kilay niya. Bakit? May nakakagulat ba ron? Umiling na lang si Rowena at umiwas ng tingin. Pero mukhang sasagutin niya na yan. Mukhang boto rin dyan si Santiago. Si Santiago? Tumango-tango si Rowena. Oo, yung anak ni Marisol. Mabilis niyang nilingon si Marisol na abala sa pag-aayos ng mga upuang sirang kahoy. Hindi na sumagot si Alejandro. Alam niyang may nakatagong hamon at wala siyang pakialam doon. Nagsimula na nga siyang tumulong. Pero syempre, doon siya umaaligid kung saan malapit si Marisol. Ito lang naman ang habol niya roon. Oo nga pala, Marisol. Saad ni Romeo. Magpapadala ako ng mga pagkain dito. Bahagya namang natawa si Marisol. Nako, hindi na kailangan. May pagkaing hinanda para sa mga volunteers. Kayo nga dapat ang pinapakain namin. Kunot na kunot ang noo ni Alejandro habang nakikinig. Ayaw niyang nauungasan siya. Naiinis ang kanyang kalooban. Kaya saglit na muna siyang tumayo. Magpadala ka rito ng lechon, sabi niya sa kanyang tauhan. Lakihan mo, yung maraming makakakain. Sumunod naman agad ang inutusan niya. Ngumisi siya matapos ang tawag. Nang bumalik siya sa dating pwesto, nagkatinginan silang dalawa ni Marisol. Masama na naman ang tingin nito sa kanya. Wala na rin doon si Romeo at mukhang kung nasa ang lupalop na. Ano bang ginagawa mo na naman dito? Naiinis na tanong ni Marisol.
Tumaas ang mga kilay niya. Ano, tumutulong lang ako. Bakit? Masama ba? Oo, masama. Kasi nanggugulo ka lang. Umalis ka rito. Saad ni Marisol. Matama niya itong tiningnan. Balita ako, dalawang manliligaw mo. Hindi ito nagsalita at tinalikuran na lang siya. Agad namang sumunod si Alejandro. Hindi niya tatantanan ito kahit gaano pa katalim tumingin. Kahit ilang beses pa siyang sungitan. Manliligaw din ako. Imporma niya. Doon muling napalingon si Marisol. Anong manliligaw? Ano? Sira ka ba? Hindi ako papayag. Bakit? Ano, kapag ibang manliligaw, pwede. Kapag ako hindi. Alam kong wala ka ng asawa. Matagal nang pumanaw si Rafael. Medyo mahirap banggitin sa kanya yon. Sobra siyang naniwala sa mga pinakita ng kanyang ina noon. Wala palang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, nang pinakawalan niya si Marisol, kay Rafael napunta ang babaeng minahal niya. Pinakasalan at nagkaroon pa nga ng anak. Ang mga manliligaw ko na sinasabi mo, ilang beses ko na silang tinanggihan. Wala akong balak tumanggap ng kahit na sino sa buhay ko. Anak ko lang ang aking priority. Napailing si Marisol at mataman siyang tiningnan. Kaya tantanan mo ko dahil hindi ako papatol sa kahit sino, lalo na sa katulad mo. Hindi ako sasuko. Sambit agad ni Alejandro. Hindi mo ako maitataboy ng basta. Mapapagod ka lang sa kakatulak mo sa akin palayo. Kaya kong magtiyaga. Susuyuin kita. Manliligaw ako ng maayos hanggang sa lumambot ang puso mo. Maghihintay ako dahil mahal na mahal pa rin kita. Saglit itong natigilan. Mahal? 14 years nang lumipas. Marami nang nagbago. Wala na akong interes dyan. At ang lakas ng loob mong sabihin yan? Gayong marami kang naging babae pagkatapos ko? Bumalik ka na lang doon. Hindi ko kailangan ng nabubulok mong pagmamahal. Para sa akin, lahat ng meron tayo nun, basura na para sa akin ngayon. Parang sinasaksak ang puso ni Alejandro sa mga sinabi nito. Batid niyang nagkamali siya. Deserve niya ang pagtrato nito sa kanya at inasahan niya na yon. Pero masakit pa rin talaga para sa kanya. Dahil naiirita sa kanya si Marisol, hindi na muna siya lumapit. Pero nandoon lang siya, nagpapapansin pa rin. Hindi niya kayang sumuko ng ganoon na lang. Nagkamali si Alejandro, pero determinado siyang mabawi ito. Wow, may lechon! Bulalas ng isang volunteer nang kakain na silang lahat. Bakit parang ang daming pagkain ngayon? Tumawa naman ang principal na si Mrs. Santos. Ito lang sanang kanin at adobo ang niluto namin dito para sa inyo. Pero itong si Romeo nagpadala ng pansit at kaldereta para sa lahat. At itong lechon, galing naman kay Alejandro. Itong ating butihing architect na nag-volunteer dito. Nagkatinginan silang dalawa ni Marisol. Nakita niya itong umismid at bahagyang umirap. Kumuha ito ng pagkain, pero kahit isang kurot ng lechon, hindi man lang ito kumuha. Kaya nabuhay ang kanyang inis. Lalo na nang makita ang kaldereta sa plato nito. Gayunpaman, hindi niya na yun pinaghimutok. Pagkatapos naman ng tanghalian, umalis na si Romeo. May kailangan pa raw itong gawin. Doon na siya nakahanap ng chance na walang pakundangang lumapit palagi kay Marisol. Ano na naman ba? Hindi na napigilang bulalas nito. Humina naman ang boses ni Alejandro. Gusto ko lang naman na makausap ka. Ihahatid kita mamaya. Please, mag-dinner tayo sa labas. Napairap naman ito. Ayoko, bahala ka sa buhay mo. Lubayan mo ko, umalis ka na. Napabuntong hininga siya. Kahit hatid lang. Sige na. Ayoko. Biglang tumayo si Alejandro at naningkit ang mga mata. Akala mo ba tatantanan kita? Hindi. Ikaw din ang susuko sa akin, Marisol. Yung galit na nararamdaman mo sa akin, magiging pag-ibig ulit yan. Dito lang ako. Aray! Masama niya itong tiningnan nang batuhin siya nito ng tabo. Hindi lang siya pisikal na sinaktan,
kundi sa puso niya. Noon, hinahalikan ni Marisol ang mukha niya, pero ngayon, binabato-bato na lang. "Manahimik ka? Naiirita ako sa bibig mo?" mariing sabi ni Marisol. Nagpatuloy siya sa pangungulit kay Marisol, pero hindi talaga matinag. Ipinapakita nito na galit ito sa kanya. Sa bandang huli, wala rin siyang nagawa nang sumakay ito sa tricycle. Hinayaan niya na lang, pero hindi ibig sabihin na susuko na siya. Kahit magmukha pa siyang timang sa kakatambay sa school para rito, wala na siyang pakialam. Isang araw, nakatayo si Alejandro sa lilim ng puno sa labas ng classroom ni Marisol. Kanina pa siyang nandoon, pero hindi pa rin siya umaalis. Naririnig niya ang mga batang naglalaro sa bakuran. May mga tawa, sigawan, at kaluskos ng mga sapatos sa lupa. Sa gitna ng lahat ng yon, isa lang ang hinahanap ng mga mata niya. Ang ganda niya talaga, sabi ni Alejandro at humalukip-kip. Nakaputing blouse at maikling palda si Marisol. May hawak itong kahon na may mga lamang school supplies. Pinaligiran ito ng mga batang tila hindi mapakali at sunod-sunod ang mga tanong. Ganon pa rin ang tawa nito, malambing at parang alon na humahaplos sa buhangin. "Ano kaya ang pakiramdam na may anak kami?" Nang hihinayang niyang tanong. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa mga panghihinayang, napako ang tingin niya sa isang binatilyo na tumulong magbuhat ng mga gamit ni Marisol. Mukhang nasa 13 edad, nakasuot ng uniform na pang high school, pawisan pero nakangiti. At sa bawat galaw nito, parang naistatwa si Alejandro. Ang tikwas ng buhok, ang paraan ng pagtaas ng kilay, at ang tikom ng ngiti kapag nag-aalala. At nang humarap sa kanya ang binatilyo, muntik nang huminto ang tibok ng kanyang puso. "Hindi. Imposible." Kamukhang kamukha niya ang binatilyong yon noong binata siya. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Alejandro. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Pinanood niya na lang habang inaabot ng binatilyo ang hawak na kahon kay Marisol. "Mama, dito ko na lang po ilalagay." "Oo, Santiago, salamat ha," sagot ni Marisol. "Uuwi ka na ba o sasabay ka na sa akin?" Ngumiti naman ang binatilyo. "Sasabay na po ako, ma. Mabuti na nga po't maaga kaming pinalabas. Saka, pwedeng kumain tayo sa labas, ma. Nakakasawa na iluto mo eh." Napahalakhak naman si Marisol. "Sige, ikaw talaga, nagrereklamo ka pa, Santiago." Santiago, paulit-ulit na umikot ang pangalan sa isip ni Alejandro. Parang alon na ayaw humupa. Habang naglilinis na ang mga bata at nag-uuwian, napansin ni Marisol si Alejandro sa hindi kalayuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagtagal ang tingin nito. Inaasahang nandoon siya. Hanggang ito na mismo ang unang umiwas. "Santiago?" tawag ni Marisol at kinuha ang wallet nito. "Mauna ka na sa bahay ha. Kung gusto mong kumain sa labas, bibigyan na lang kita ng pera. Nasensya na, nakalimutan ko, may meeting pa pala kami." Ganun po. Sige po. Pero iti-take out na lang po kita ng pagkain, ma, para hindi ka na po magluto." Sagot ng binatilyo at tinanggap ang pera. "Ingat kayo, ma." Pinagmasdan niyang umalis si Santiago, pero bahagya itong natigilan nang makita siya. Nagtataka siguro sa ekspresyon niya, kaya medyo napayuko na lang ito at nagpatuloy sa paglabas. Nang makaalis, naglakad si Alejandro palapit kay Marisol. Mabigat ang bawat hakbang niya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay nang tumapat siya rito. "Siya ba?" Namamaos na bulong ni Alejandro. Anak mo siya? Bakit kamukha ko siya? Anak ko ba siya, Marisol?" Hindi agad ito sumagot. Pinulot muna nito ang ilang papel na nahulog, saka dahan-dahang tumayo at iwas pa rin ang tingin sa kanya. "Wala kang karapatang magtanong," mahinang sabi ni Marisol. "Tinalikuran mo ako noon,
Kaya kung anong meron kami ngayon ng anak ko, wala kang karapatang malaman. At hindi mo siya anak. Anak namin siya ni Rafael. Santiago, Ulit ni Alejandro, pilit tinatago ang nanginginig na tinig. ilang taon na siya? 13? Hindi pwede. Hindi si Rafael ang tatay niya. Wala namang namagitan sa inyong dalawa nun, nung tayo pa. At kamukha ko siya. Kamukha ko si Santiago. Ano naman? Malamig na tanong ni Marisol. Nagpakaama ka ba? Hindi ba at hindi naman? Nang iniwan mo ko, si Rafael ang nandyan. Pinanagutan niya ako at inako ang pagbubuntis ko. Aakuin ko rin yan kung sinabi mo. Nangingilid na ang mga luha ni Alejandro. Anak ko siya, kaya may karapatan ako. Bumahan na ang galit sa mukha ni Marisol. Anong karapatan mo na hingi ng karapatan mo kay Santiago? Bakit? Nakinig ka ba sa akin nun? Naniwala ka ba? Kung sinabi kong buntis ako, maniniwala ka ba? Hindi mo ba iisipin na hindi siya anak ni Rafael? Doon natigilan si Alejandro. Alam niya ang sagot niya roon. Alam nila na pareho na sarado ang utak niya ng panahong yon. Pero masyado pa siyang immature noon. Marami siyang pagkakamali at pagkukulang na hindi niya naman alam kung paano pa mababawi. Pumunta ako ng Maynila, mariing sabi ni Marisol. Pumunta ako sa'yo dahil umaasa ako na kapag narinig mong buntis ako, baka maniwala ka at magbago ang isip mo. Pero paano ko gagawin yon kung nakita kita na nagsasaya at nakikipaghalikan ka sa kung sinong babae? Binuntis mo kung walang hiya ka. Ang bata ko pa noon. Alam kong kasalanan ko rin naman dahil naging mapusok tayong dalawa. Pero nang dumating ng problema, dun mo ako iniwan. Itinakwil ako ng mga magulang ko. Buntis ako. At hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Pinalayas ako at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumulo na ang mga luha ni Alejandro. Mga bata pa sila noon at marahil ay takot na takot si Marisol ng mga panahong yon. Masyadong abala si Alejandro sa sariling sakit na nararamdaman na hindi niya na ito inisip pa noon. Mapusok sila pareho at parang mga apoy na hindi maapula kapag nagkikita. Pero hindi kailanman sumagi sa isip niya na mabubuntis niya ito. At si Rafael, siya ang sumalo ng lahat. Siya ang lalaking umako sa akin kahit hindi niya responsibilidad. Inako niya kahit hindi niya anak si Santiago. Pinakasalan ako at kinupkop. Pinaglaban sa mga magulang niya kahit ayaw nila. Walang ama si Santiago na katulad mo. Maagang namatay si Rafael. Pero para sa akin at para sa anak ko, si Rafael ang tatay niya. Kaya huwag ka nang manggulo dahil wala ka ng puwang sa mga buhay namin. Pinunasan ni Alejandro ang mga luha. Pero hindi mo naman maitatago ang katotohanan na ako pa rin ang ama ni Santiago. Kamukha ko siya. Ako ang tatay niya. Alam yun ang lahat, di ba? Kahit sabihin mong si Rafael ang tatay niya, alam ng mga tao dito na hindi siya ang ama ng anak natin. Ano naman? Nanatiling seryoso ang mukha ni Marisol. Oo, narinig ko yan sa lahat. Maging anak ko, alam na rin yan. Inamin ko sa kanya dahil matalinong bata naman si Santiago. Alam niya na walang kwenta ang totoo niyang ama. Kaya si Rafael ang naging tatay niya, na handang magsinungaling si Rafael sa lahat para lang mapanagutan kaming mag-ina. Pero wala kaming pakialam dahil para sa amin, pinili kami ni Rafael. Naging asawa siya sa akin at hindi niya itinuring na hindi niya anak si Santiago. Alam mo, nagsisisi nga ako na minahal kita. Huwag mong sabihin yan. Nanginginig ang boses na sabi ni Alejandro. Pero nagpatuloy pa rin si Marisol. Nagsisisi ako na minahal kita. Nagsisisi ako na masyado akong nahumaling sa'yo nun. Na sana pala, nagloko na lang pala talaga ako. Na sana mas pinili ko si Rafael noon. Na sana siya na lang talagang nakabuntis sa akin. Na sana siya na lang talaga ang ama ng anak ko. Kasi sa kanya, mas ramdam kong mahal niya ako
at hindi makitid ang utak katulad mo. Bumagsak na naman ang mga luha ni Alejandro at sinubukan niyang yakapin si Marisol. Pero malakas siya nitong itinulak. Marisol, parang awa mo na. Huwag mong sabihin yan. Mahal pa rin kita. Alam ko nagkamali ako at natagalan. I'm sorry. Sorry, Marisol. Huwag mo kong tawagin yan. Sambit nito. Hindi mo na ako kilala, Alejandro. At baka mapatawad pa kita kung lulubayan mo na kami ng anak ko. Umiling naman siya kaagad. Hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Nakaya mo nga ng 14 na taon, di ba? Umalis ka na rito. Hindi ka namin kailangan ni Santiago. Pero siya, anak ko siya. Mahina niyang sabi at halos lumuhod na sa harap nito. May karapatan ako makilala siya. Makasama. Babawi ako. Please. Mahal kita. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Maraming babaeng dumaan sa buhay ko. Pero kahit isa sa kanila, walang nagparamdam ng ipinaramdam mo sa akin. Parang awa mo na. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Mamahalin na kita ng tama. Gagawin ko lahat para sa inyo ni Santiago. Hindi na siya pinansin ni Marisol. Pumasok na ito sa loob at kinuha ang mga gamit. Samantala, siya ay parang nanghihina sa sagutan nilang dalawa. Hindi niya pwedeng hayaang ganoon na lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kahit gumapang pa siya sa dusa, mapatawad lang siya ni Marisol. Pilit niyang inayos ang sarili at nang lumabas ito ay pinilit niyang pasiglahin ang boses. Uwi ka na. Ihahatid na kita. Pwede rin na sundan natin si Santiago. Kumakain siya sa labas, hindi ba? Hindi siya pinansin ni Marisol. Para lang siyang hangin doon. Sinubukan niyang hawakan ang braso nito pero iniilag lang nito. Maya-maya ay sumakay na ito sa tricycle. Kaya naman, nagmamadali si Alejandro na sumakay sa kanyang sasakyan. Hanggang sa nakarating sila sa bahay nito. Maliit lang ang bahay. May maliit na garden na maraming paso at mga gumamela. Gawa lang sa kahoy ang maliit nitong gate. Gusto niyang pumasok pero sinaraduhan agad siya nito. Marisol, halos nagmamakaawa niya na tawag dito. Umalis ka na nga sabi. Ayokong maabutan ka rito ng anak ko. Umiling siya kaagad. Hindi, dito lang ako. Hindi ako aalis. Please, mag-usap tayo. Napairap si Marisol. Bahala ka sa buhay mo. Manigas ka dyan. Tinanaw niya na lang na pumasok ng bahay si Marisol. Napabuntong hininga na lang siya. Nagmamatigas man ito pero hindi siya susuko. Kung hindi siya nito papapasukin, ayos lang sa kanya. Uuwi rin si Alejandro mamaya para kumain at magbihis. Pero babalik pa rin doon. Maya-maya ay may humintong tricycle sa tapat. Parang tumigil ang tibok ng kanyang puso nang makita si Santiago. Bakas ang pagtataka sa mukha nito nang makita siya sa tapat ng bahay. Bago pa makapagsalita si Alejandro, lumabas na si Marisol at sinalubong ang anak. Ma, nakauwi na po ako. Sino po yan? Tanong ng binatilyo sabay tingin kay Alejandro. Ngumiti ng pilit si Marisol. Isa lang siyang kakilala ko noon. Uuwi na siya. Halika na. Pumasok na tayo. Gutom na ako, anak. Namungay ang mga mata ni Alejandro. Hindi na siya makapagsalita. Wala siyang ibang nagawa kundi tanawin ang kanyang mag-ina na pumasok sa loob ng bahay. Sa tagal ng panahong nawala siya, hindi niya naisip na may high school na siyang anak. At masakit para sa kanya na wala siya sa tabi ni Santiago sa mahabang panahon. Hindi pa rin siya makaalis ng sandaling yon. Nanatili lang siya sa tapat ng bahay ng mga ito. Nang hihina siya ng sobra, napakiramdam niya ay hindi siya makakapagmaneho ng maayos. Pero nang magpatay na ng ilaw ang kanyang mag-ina, doon na lang niya piniling umuwi muna. Kinabukasan, sobrang aga niyang gumayak. Gusto niyang nasa school na agad. Nang makita siya ni Marisol, napailing na lang ito. May dala akong pagkain para sa'yo. Si Santiago ba, dyan sa katabing school pumapasok, di ba?
Ano bang oras ang labas niya? Hapon? Ano kayang gusto niyang pagkain? Huwag ka nang mag-abala. Malamig na saad ni Marisol. Malaki na si Santiago at kaya niyang bumili ng sariling pagkain. Pinalaki kong independent ang anak ko, kaya hindi kanya kailangan. Isa pa, hindi na naman siya isang batang paslit. May pait siyang naramdaman sa sinabi nito. Hindi niya nakasama si Santiago noong bata. Kung alam niya lang na may anak siya, hindi sana niya ginugol ang buhay sa paglalaro sa babae. Sana, naging mabuti siyang ama. Pero hindi niya na maibabalik ang mga panahong yon. Sa mga sumunod na araw, palagi lang siyang nasa paligid. Umaasa siya na baka isang araw ay mabigyan na siya ng pagkakataon. At kapag nakikita niyang naku-curious sa kanya si Santiago, nagkakaroon ng munting pag-asa ang kanyang puso. Magbabasketball ka? Tanong ni Alejandro nang makita niyang lumabas ito ng bahay. Opo, Manong. Napalunok si Alejandro. Medyo nasaktan siya sa tawag ng sariling anak. Marunong din ako. Pwede ba akong sumama? Laro tayo. Umiling naman ito at umiwas ng tingin. Ayokong makipaglaro sa'yo. Hindi ako komportable. At ayoko sa walang kwentang tao. May masasakit pa pala sa lahat ng mga salitang natanggap niya noong mga nakaraang araw. Sa mga salita pa lang ni Santiago, alam niyang may ideya na ito kung sino siya sa buhay nito. At malinaw sa kanya, nagalit ang kanyang anak. Nang sumapit ang gabi, iyak lang siya ng iyak habang umiinom ng alak. Sobrang nasasaktan siya sa mga sinabi ni Santiago. Gayunpaman, dadamhin niya lang ang sakit. Pagkatapos nun, babalik ulit siya para manuyo. Hindi niya titigilan ang kanyang mag-ina. Kahit habang buhay nang maging ganon, hindi niya na iiwan muli sina Marisol at Santiago. Kinabukasan, pumunta pa rin si Alejandro. Walang pasok, kaya nasa bahay lang ang mga ito. Nagdala siya ng pagkain na niluto niya, kahit alam niyang madalas ay hindi tatanggapin ng mga ito. Pero mukhang may sisira na agad sa araw niya. Umalis ka rito. Hindi ba tinanggihan ka na? Bakit ang kulit mo, June? Ayaw nga sa'yo ni Marisol. Saad ni Romeo at may dalang mga bulaklak. Mayabang naman ngumisi ang isa pang manliligaw ni Marisol, na tinutukoy na seaman na naririnig niya. May dala rin ito na mga bulaklak. Wala kang pakialam, Romeo. Bakit? Hindi ba tinanggihan ka rin naman? Ikaw ang lumayas dito. Wala ka namang binatbat sa akin. Kumunot ang noo ni Alejandro. Talagang sa harap niya pa nag-away ang mga nagkakagusto kay Marisol. Parang mga sirang bangayan ng bangayan. Parang gusto niya na lang pag-umpugin, pero pinanood niya na lang at hinihintay na magsapakan. Maya-maya ay lumabas si Santiago sa bahay ng mga ito. Uy kayo, anong ginagawa niyo dyan? Napangiti agad si Alejandro at lumapit sa gate. Anak, may dala akong pagkain para sa inyo ng mama mo. Sandaling tumingin si Santiago sa kanya bago sa mga manliligaw ng nanay nito. Teka lang po at mukhang magsasapakan na naman kayo dyan. Ayaw po ni mama na harapin kayong dalawa. Kung pwede lang po ay umalis na kayo sa bahay namin. Wala namang gusto si mama sa kahit isa sa inyo. Kaya nga, lumayas na kayo rito. Hindi nila kayo kailangan. Panggagatong ni Alejandro. Naiinis na napalingon sa kanya ang dalawang itlog. Para bang naiirita sa pagiging pakialamero niya. Mayabang naman siyang tumingin. Alam niya sa kanyang sarili na kumpara sa dalawa, mas may lamang siya dahil sa nakaraan nila ni Marisol at sa pagiging ama kay Santiago. Ikaw din po, Manong. Lumayas ka rin daw, sabi ni Mama. Pangbabasag naman ng anak niya. Umawang ang kanyang bibig. Hindi. May dala akong pagkain para sa inyo. Sige, aalis ako basta tanggapin niyo lang tong pagkain. Napabuntong hininga si Santiago at tinanggap yon. Sige na po, alis na. Umalis na po kayo. Gustong magpahinga ng mama ko. Nakaka-stress daw po kayong tatlo. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi.
Gayunpaman, masaya siyang tinanggap ng mga ito ang ibinigay niyang pagkain. At least, makakain ng mag-ina niya ang pinaghirapan niyang lutuin. At habang tumatagal, alam niyang unti-unti na rin namang lumalambot ang puso ng mga ito para sa kanya. "Umalis ka rito. Sinabi ko bang pumasok ka?" Naiinis na tanong ni Marisol habang naghuhugas ng mga pinaglutuan nito. May pinipigil na mangiti si Alejandro. Hindi ba? Bukas kasi yung pinto. Saka sabi mo, sabay ako sa inyo ni Santiago na kumain, di ba?" Napairap ito at huminga ng malalim. "Gusto ng anak ko na isabay ka sa pagkain. Nagtatanong-tanong tungkol sa'yo." Namungay ang kanyang mga mata. Talaga? Parang hinaplos ang kanyang puso. Ilang buwan na rin siyang nanunuyo sa mga ito. Kahit ilang beses siyang tinaboy, hindi siya kailanman sumuko. Sa sobrang saya ni Alejandro, hindi niya napigilang yakapin si Marisol mula sa likod. Agad naman itong nagpumiglas, pero humigpit palalo ang yakap niya. Salamat. Napapikit si Alejandro at isinubsob ang mukha sa balikat nito. Alam kong malaki ang kasalanan ko, pero hinayaan mo pa rin akong makalapit. Salamat talaga. Huminga ng malalim si Marisol at hindi na nagsalita. Naging mas malapit pa siya sa mag-ina. Habang tumatagal, mas nakilala niya ang mga ito. At sa bawat detalyeng nalalaman ni Alejandro, talagang tinatandaan niya. Crush mo yun? Tanong niya kay Santiago nang may dumaang dalagita sa harap nila. Agad namang namula si Santiago. Hindi Natawa naman siya rito. Sus, yung totoo. Di nga, Manong. Malakas siyang tumawa at inasar pa ang kanyang anak. Nagkakaroon na ng init ang pakikitungo ng binatilyo sa kanya. Kaya kahit papaano, nakakapagbiruan na sila ng ganoon. At kapag pinagmamasdan niya si Santiago, napapangiti na lang siya. Lumaking sweet, maalaga at mapagmahal ang anak nila. Kitang-kita niya rin naman sa kung paano nito itrato si Marisol. At ang kagaspangan ng ugali nito pagdating sa kanya, naiintindihan ni Alejandro. Mahal nito ang sariling ina at ayaw nito na muling masaktan. "Bakit ganyan kang makatitig?" tanong ni Marisol isang araw habang gumagawa ng lesson plan. Namuo agad ang mga luha ni Alejandro. Wala lang. Naisip ko lang na sobrang dami kong pinanghihinayangan ngayon. Marami akong sinayang dahil sa pagiging makitid ng utak ko at dahil sa kasinungalingan ng mama ko. Umiwas ng tingin si Marisol. "Hayaan mo na. Matagal na yon." Matagal niya itong pinagmasdan. Habang tinititigan niya si Marisol, naalala niya ang inosenteng dalaga na minahal niya noon. Batid niyang napakatagal na, pero gusto niyang madama muli kung paano nito mahalin. "Anong ginagawa mo?" Gulat na tanong ni Marisol nang bigla siyang lumuhod sa harap nito. Tumulo ang mga luha ni Alejandro. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Alam kong sobrang maghangad, pero gusto ko pa ring umasa na balang araw matawag kitang asawa ko. Natawagin akong papa ni Santiago. Na maging isang buong pamilya tayo. Mahirap akong patawarin pero gusto ko na magsama-sama tayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kahit ano gagawin ko para lang tanggapin ninyo." Hindi na napigilan ni Marisol na mapahikbi at mahigpit siyang niyakap. "Please, wag mo na kaming iwan ulit. Gawin mo lahat para bumawi sa amin. Oo, maraming nangyari, pero mahal pa rin kita. Mula noon, hanggang ngayon, ikaw pa rin talaga." Napahagulgol na siya at sumubsob sa liig nito. Pangako, hindi ko na kayo iiwan pa. Gagawin ko ng lahat para mapasaya kayo. Simula ng araw na yon, naging mas magaan ang bawat kilos ni Alejandro sa bahay ng mga ito. Para talaga silang isang pamilya. At kasal na lang ang kulang. Napag-usapan din kasi nila ni Marisol na lumipat sa lugar na walang nakakakilala sa kanila. Marami rin kasing usap-usapan tungkol kay Marisol at ayaw niyang ma-stress ito ng dahil doon. Baka kasalan mo ba ang mama ko, Manong?
Tanong ni Santiago sa kanya. Napangiti naman siya. Oo, papayag ka ba? Saglit na hindi makasagot ang anak niya bago muling nagsalita. Ang mama ko, akala niya hindi ko alam ang mga pinagdaanan niya. Pero alam ko yun. Kunwari, hindi siya apektado sa mga chismis dito tungkol sa kanya. Pero alam kong nasasaktan siya. Palagi ko siyang ipinagtatanggol. Hindi malandi ang mama ko. Hindi naman nila kilala. Malungkot na napangiti si Alejandro. I'm sorry sa mga panahon na wala ako sa tabi niyo. Pero masaya ako na ipinagtatanggol mo ang mama mo. Siya na lang ang meron ako, Manong. Lumaki ako sa ibang tatay. Pero kahit bata pa lang ako, marami nang nagsasabing hindi siyang tatay ko. At mas lalong naintindihan ko lang ang ibang pagtrato sa amin ni Mama. Ang lolo at lola ko, ang mga magulang ni Papa Rafael, kapag wala siya ron at nasa trabaho, kita kong pinapahirapan nila si Mama. Palaging sinasabihan ng mga masasakit na salita. Hindi kami pinapakain. Saka lang kami nakakakain kapag nakarating na si Papa. Pero kahit isang beses, hindi nagsumbong ang mama ko. Ayaw niya ng gulo. Nung namatay si Papa, pinalayas kami kasi sinasabi ni Lola na nilalandi raw ni Mama si Lolo. At hindi naman din daw ako anak ni Papa Rafael. Pero kahit pinalayas kami, kahit na marami ang chismis na pinapakalat ni Lola, kinaya niya pa rin. Matatag at matapang ang mama ko. Kaya mahal na mahal ko siya at ayokong masaktan. Umigting ang panga ni Alejandro. Nagagalit ang puso niya para sa mga dinanas nito. Gayunpaman, ang tangi niya na lang magagawa ay gamitin ang mga natitirang panahon para ipadama ang kanyang pagmamahal sa mga ito. Wala pa rin akong tiwala sa'yo, pero nakikita kong mahal ka ni Mama. Marahang saad ni Santiago. Kumislap ang mga luha ni Alejandro. Mahal ko ang mama mo. Mahal ko kayong dalawa. Tumango ang kanyang anak. Kaya kung saan siya, dun ako. At hindi ko na rin isasarado ang puso ko para sa'yo, Papa. Doon na tuluyang napaluha si Alejandro. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib nang tawagin siya nitong Papa. Parang sa wakas, buong-buo na ang pagkatao niya. Pagkatapos nun, katulad nga ng plano nila, lumipat silang pamilya sa lugar na walang nakakakilala sa kanila. Nagpakasal na rin sila ni Marisol at doon mas pinag-igihan niyang maging mabuting ama at asawa. Papa, nagsusuka si Mama kanina. Masama pa rin po ang pakiramdam, sabi ni Santiago. Ano pong sabi sa ospital? Nagkatinginan silang mag-asawa bago ngumiti. Si Marisol ang nagsabi sa anak nila. Santiago, buntis ulit ako. Magkakaroon ka na ng kapatid. Bumaha agad ang tuwa sa mukha nito. Talaga? Excited na po ako. Kahit ako nang pag-alagain niyo sa baby, spoil sa akin yan, Ma. Pareho silang natawa ni Marisol. Hinalikan ni Alejandro ang noo ng kanyang asawa. Sa wakas, natupad na niya ang buhay na kanyang pinapangarap. Salamat sa Diyos at binigyan pa rin ng linaw ang kanilang mga isipan at nahanap pa rin nila ang pagpapatawad sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na matuto sana tayong makinig at umintindi sa mga bagay o sitwasyon na ating kinakaharap. Matuto tayong tumimbang sa ating mga desisyon para maiwasan ang madalas na pagsisisi. Pinapaalala rin ng kwentong ito na matuto sana tayong magpatawad, hindi man agad, pero sana ay mahanap pa rin natin sa ating mga puso. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.